Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo upang ipakita sa inyo itong rosas na ito ay in-order ito ni Ma'am Alex Gonzaga, yung vlogger na sikat oh. Ayan, napakaganda ng rosas na ito. At ngayon, gagandahan natin yung paggawa nito. Huwag kang mag-i-skip ha, dahil ituturo ko sa inyo yung paglilinis ng bulaklak. Siyempre lahat na ba ay nakareceive ng bulaklak galing sa mahal mo sa buhay. Ang paglilinis ng bulaklak, simula dito sa ibaba, tatanggalan yung tinik at tatanggalan yung dahon. Para pagdating sa pagbabad sa tubig, walang dahon na malulubog sa tubig. So, kailangan talaga. Have a shipment? What is that? Ha? Sorry. So, ayan. Kala ko may shipment kasi may paparating kaming shipment 20,000 na rosas. So, normal lang na mayroong ganito ay yung rosas, mga kaibigan. Sa mga gustong matuto maging isang florist, ha? Ito ho ay order ni Madam Alex Gonzaga. Hindi nyo tinatanong, ako'y gumagawa ng mga bulaklak para sa mga sikat na mga vlogger at mga artista. O, ayan. Ituturo ko naman sa inyo ngayon ang paglilinis ng bulaklak. So, huwag kayong matatakot magtanggal ng first petals. So, nakikita nyo ba yan, yung green na yan? Normal lang lahat ng rosas ay mayroong ganyan. Kahit bago pa yan, mayroon talagang ganyan. Mayroong tinatawag na first petals. Ayan. So, ang una nitong process, pagkabukas ng box, ay tatanggalin yung tinik. Hindi ko na pinakita yung pagtanggal ng tinik. Kasi ganito lang naman pagtanggal ng tinik nito. Oh. Ito yung cleaner. Kaya mabilis yung pagtanggal ng tinik. Ganyan lang, oh. Kaganyanin lang yan. Ito. Mayroong dalawang klase nitong panglinis. May metal at mayroong yung plastic na yan. So, mabilisan natin tatanggalin at gagawin na natin kasi baka mapagalitan tayo ni Madam Alex. Nako, shout out sa iyo, Madam. Pasensya ka na, in-upload ko yung bulaklak mong order. Ganun talaga. So, ganito lang yung paglilinis. Pagkatapos natin linisin, kailangan sa paggagawa, parang nagluluto yan. Ganito yun, tuturo ko sa inyo. Kung kayo ay mag-actual na testing, kunwari mag-a-apply kayo. Siyempre, kailangan doon pa lang sa umpisa marunong kayo. Siyempre, testing yung pinakamatindi pagdating dito sa trabaho na ito. Ang gagawin nyo, tatanggalan nyo ng tinik sa ibaba, itong ibabang bahagi. Magtitira lang kayo ng 2-3 leaves. Kung pang vase, 2-3 na leaves, panalo na yan. Ang sunod na step, pag natanggalan na lahat ng tinik sa ibaba, ay tatanggalan na ng first petals. Ito yung ginagawa ko. Ayan. Pagkatapos itong matanggalin, sabi ko nga sa inyo, para itong nagluluto. Kailangan malinis lahat ng sangkap bago tayo magsimula sa paggawa ng bouquet. So, pag matapos akong magtanggal ng petals na ito, sisimulan na natin ang seremonyas sa paggawa ng bouquet para diretso yung ating paggagawa at napakalinis ng ating gagawin na mga rosas. So, wala hong alinlangan. So, pag nakita ng magtitesting sa atin yung ating a-applyan na ganyan tayo magtrabaho, so, yun pa lang, makita kang malinis kang gumawa at panalo yung gawa mo, siguradong pasok na. Meron ako nakita, patalastas lang muna. Meron ako nakita, nag-hire junior florist, 3,000 ang sahod. So, sa 3,000 na sahod, magkano na yon? 30,000 in Philippine money na. 3,000 times mo sa 14.90, mga ganyan. Ganyan ang mga palitan ngayon. So, junior florist pa lang yan ha. Ganon ang sahod. Maliit na sahod yan. Paano pa kaya kung makahanap ka ng magandang a-applyan? Kasi ang pag maganda-ganda, mga junior, umabot ng 3,500 to 5,000. Depende sa iyong interview at maipapakita mo na performance sa pagtesting sa paggawa. Kasi pag once na medyo mahina ka sa pagtesting at sa interview, siyempre yung employer mo medyo lalaruin ka niyan.
sabihin niya na hindi ka pa masyadong marunong, ganito, ganyan. Kailangan pagdating sa interview, ipapakita mo na marunong kang sumagot, alam mo ang klase ng bulaklak. Pero hindi naman mahirap. Sabi ko nga sa inyo, nung una ako nagsimula sa bulaklak, wala ho akong kaalam-alam. Pero ngayon, makikita nyo naman kung gaano yung ginagawa ko ngayon, na parang nilalaro ko lang yung ating paggagawa. So, ganito lang yun, no? Napakasimple. Ito, matatapos na yung aking paglinis at pagtanggal ng first petals. Ito, napakasimple lang. So, ayan na. Malinis na. Sisimulan na natin yung paggawa nito. Rambay! Only 1 minute, Rambay! So, ayan. Pili tayo ng mga start petals. Start na stem. Ganito lang. Kailangan nating bilisan sa paggawa kasi yung ating customer, sikat na vlogger to sikat na artista. Kailangan na baka ipasirado na ang ating shop. Mas maganda kung mayroon tayong unan kasi bawat paglalapag natin, lalo na pag puti yung ating mga rosas, ay hindi siya madideform o magagalosan. Pero itong paggawa ng paglalagay ng unan, required lang naman ito sa amin dito pag gumagawa tayo ng 100 pataas. Ayan, mas maganda may unan. Pero pag 50-50 lang, wala akong problema. Ayan, ganyan lang kadali. Napakasimple. Tapos pag nagagawa kayo, lalo na pag pang base, mas maganda yung kumakarve ng konti. Hindi yung lahat lang flat sa taas. Kasi pag once na flat lang yun sa taas, ang pangit tingnan. Tapos, magkaiba po yung vase at saka yung wrapping. Pag wrapping naman, konting carve, medyo flat sa taas para malapad tingnan. Pero pag base naman, mas maganda yung parang mas bumibilog siya ng konti para may emphasize niya yung bawat edge sa gilid. Para pagdating sa picture, maganda ang dating pag naka-base. Yun po yung mga technique dyan. So pag mga ganyan, marunong ka na sa mga ganyan, nako, anytime pwede ka na mag-apply dito sa Middle East, sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai, napakarami pong hiring papunta dito sa Middle East. So, ayan. Pwede ka rin mag-apply papuntang Malta. Ako dati, bago ako papunta dito sa Doha, is mayroon akong in-applyan papuntang Malta. Ang ganda ng lugar na yon. Tapos ang sahod doon is euro. Kaso nga lang, nauna ako dito bisahan. Kaya, ngayon, mas pinili ko na lang dito kasi gusto ko nang maka-abroad kaagad. Alam mo naman, pag first timer, excited kang maka-abroad. At saka just imagine, nandito ako sa abroad, nandun si Madam Alex Gonzaga sa Pilipinas. Dito pa siya sa akin nag-order kasi nakita niya ako, sabi niya sa akin, ikaw ba yung sikat na tagagawa ng bulaklak? Sabi ko, oo naman, gagawang kita kahit anong gusto mo. Sabi niya, pauna lang muna, maliit lang muna, tapos sa susunod, bibili siya ng human size na bouquet. So, just imagine. Siyempre, hindi naman ako choose para tanggihan siya. Sabi ko, gagawan kita, huwag kang mag-alala. So, ganito lang kasimple. Ako na yung nagtanggal ng petals, ako na yung gumawa. So, meron na tayong round bouquet na ating ginawa. So, ayan. At kung makikita nyo yung sukat, mahaba yan, mahaba. Kaya kung bibili ka dito sa Pilipinas, wala siguro tig 100 ang isa dito. Ang mahal dito sa Pilipinas. Makikita mo yung tag 100 sa mga mall sa SM. Iwan ko lang ngayon kasi matagal na akong hindi nakakauwi ng Philippine Island. Baka ngayon na tag 150 na yung isa. Comment nyo nga kung magkano yung presyuhan sa mga mall ha. Kasi magkaiba yung sa sidewalk at sa mga sa labas.
Doon tayo sa presyuhan na pang presyo ng pang mayaman siyempre, yung mga pang level. So since ito ay mamaya ko pa ito i-deliver kay Alex Gonzaga, siyempre lalagay ko muna sa bucket. So sayang ang stem, dito ko muna pinutulan sa itaas. Ilalagay ko muna ito sa bucket. Napakataas grabe. Ayan. Dito lang nagtatapos ang ating video. So, ayan, magandang araw sa inyo. At maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. I love you sa inyong lahat. Maraming salamat. Napakabango ng ating bulaklak. Singbango ng ating nanonood. So, ayan. Dito ko lang tinatapos. God bless sa inyong lahat, mga kaibigan.